more views, more plays, at mas malaki po ang tsansa na madagdagan ng ating earnings, mas kumita tayo ng malaki dito kay Facebook. Sa mga nagke-create po ng group or GC, sana gayahin nyo po ito, ang Team Duren Solid HK. Ang bawat isa po sa kanila ay nagkakaisa at nagtutulungan. Monday to Sunday, may mga naka-schedule sila na magla-live. At ang bawat member po na hindi naka-live ay sumusuporta doon sa nagla-live. Kaya sa requirement po ng in-stream ads, wala na silang gaanong problema pa. Maging sa ads on Reels, yung mga video na ini-upload ng kapwa nila content creator na kasama doon sa kanilang group ay isinishare din nila at ibinabahagi. So, tulungan is the key, sabi nga po ng iba. Isa ka rin ba sa mga hindi nagre-reply sa mga comment sa mga video mo na ini-upload? Lodi, replyan mo yan. Pasok sa engagement ni Facebook yan. At kapag nagre-reply tayo, maraming comment sa mga video na ating ini-upload. Once na ma-detect ng system ni Meta yan, ang algorithm mismo ni Facebook ang magpapakalat ng video natin. At alam naman po natin, kapag maraming nanood, maraming nag-play ng video po natin, ang posibilidad po, madagdagan ang ating earnings o mas lumaki pa ang ating earnings. Kaya sipagan po natin ang pakikipag-engage, ang pag-reply sa mga comments, sa mga video natin na ini-upload. Ano nga po ba ang quality content? Lagi po nating naririnig ito sa mga nag-tutorial na kinakailangan gumawa tayo or mag-upload tayo ng quality content. Ang quality content po, ito po yung klase ng content na kapag napanood, napakinggan ng mga kapwa nating content creator, may matututunan silang kabutihan, may mapupulot silang magagandang advice, payo, tips or tutorial mula sa content mo. Yan po ang tunay na kahulugan ng quality content. Hindi po ito yung content na maganda yung pagkakagawa ng graphics, pagkakagawa ng mga effects, sounds, audio, pagkakamodulate ng boses mo. Hindi po yan ang sinasabing quality content. Ang tunay na quality content, yung magandang content na may matututunan silang kabutihan, magagandang payo, magagandang advice or tutorial na nagmumula sa content na ini-upload mo. Kaya gumawa lang po tayo ng gumawa ng magagandang content or quality content para makinabang po ang mga kapwa nating content creator na manunood po ng ating mga content na i-upload. Branded content tagging, kasama ito na ipinagkaloob ni Facebook sa pag-update niya sa ating mga account nung nakaraang araw. Kung isa ka sa nabigyan po nitong branded content tagging, kikita lamang po tayo sa earning tools na yan mga Lodi sa pamamagitan po ng paggawa ng mga video patungkol po sa mga produkto or product. Na kapag itinag natin yung mismong nagmamay-ari ng product na ginawa natin ng video at nag-viral yung video natin, maaari nilang mapansin tayo at magkaroon sila ng interest para paggawin ulit tayo ng video. Sa ganung paraan, mag-uumpisa na po tayong kumita mga idol. Pero take note po, sa paggawa natin ng mga video tungkol po sa product na yan, kinakailangang alam po natin kung ano ang nilalaman ng advertising policy para makaiwas po tayo sa mga violation. Hindi po lahat ng mga video na atin pong ini-upload ay nalalagyan po ng ads. Halimbawa po, monetize na tayo sa in-stream ads. Hindi lahat ng video na ini-upload natin ay nilalagyan ni Meta ng mga ads. Lalo na po kung hindi tayo sumusunod sa certain rules na binabanggit po ni Meta, at kabilang po sa certain rules na yan, ang tinutukoy po ay ang pagsunod sa community standard.
Mayroon po kasing mga content na tinatawag po na unsafe content. Ito po yung mga content na lumalabag sa pamantayan ni Meta o sa community standard ni Meta. So kapag ang video po natin ay lumalabag sa pamantayan ni Meta, hindi natin sinusunod yung certain rule na binabanggit, hindi po ito nilalagyan ni Facebook ng ads.